Good morning. I am Prince Hardak Malina. So I will be telling you about your gender, like for LGBTQ. Yes. Hello, I am Mark Gregory Igot. I am the SK Secretary of Barangay Tindog and also one of the senators of CNU Medellin. My committee is External Affairs and also the Senate Pro Tempore. And currently, I am one of the chairperson crafting our charter in Federation of FSSC CNU. Talan. Yeah. Oh, wow. Nice. Yeah. So I have 5 questions here. So the first question is, how do your personal experience influence the way you lead in your barangay and school? You know what? So let's focus first in the barangay kay duha man jud akong role. So let's focus first in our barangay. So as an LGBTQIA plus member, I often see myself nga kibalo jud ko mo lead because I believe nga kanang ang mga ang among gender kay dili siya weakness para sa amo. Instead, it is a strength nga makahatag sa mga kay we can do both kana things we can do kana para sa kanang pangbabae, we can do also kanang sa panglalaki. So it influence jud sa akong leadership skills here in at Barangay Tindog and also in the school you know, there are a lot of things nga gi-consider nako, paning jud kaayo ang story nga ako pagdagan jud anang SST kay kanang ang ako nakita good kay sa ilang SST kay mao relate sa Zumba if ever na I've ever. So, bati man sila mo Zumba. Kaya na to pumuda kay kag SSC no kay kanang kay bati man kaayo sila mo Zumba mo to kanang usa siya sa factor niya also sa kay I like sad kanang crafting constitution and also charters and bylaws kanang murag naasad sa ako ang kuan ba kanang sa ako ang huna-huna nga mo craft og ing ana. That's the factor nga you consider na ko and also aside from crafting bylaws and constitution in our school, my first committee is second term naman na ako ang pagka-SSC senator na ko dira sa CNU Medellin. So, ang first yun na ako kay gender and development because ang first na committee gender and development kay nakita man ako nga kuan ay murag na dili good siya, dili good kaayo focus ang school sa gender and development but kanang to see ba kay mas kuan man good mas daghan og kanang factor ang gender and development. You know what? In gender dili na siya both men and women. So na may daghang mga sa spectrum and also in the development area there are a lot of things that need to be developed like kanang mag-symposium sa breast cancer awareness, ang Men's Day, yes, ingala siya. So, naka-help yun ako ang gender nga maka-identify kung asa dapita ko strength in terms of leadership. Yeah. So the second question is, how do people usually respond to your leadership in the community and Actually, sa SKK, wala kayo po nakakuan dyan sa response sa mga tao sa ako ang leadership because you know what, I'm just an appointed officer in the SK because I'm just a SK secretary. So therefore, my work there is kanang to compile the paperwork, to make minutes, to make plan resolutions, to make memorandum. And here in the school, in my position as SSC, um naka-help ang response sa mga students sa ako ang leadership kay they see me as kuan jud maldita. Yes, maldita kay yes,
Kay like pag first na ko term kay nakontrahan jud ko kay I always kuan ba ang ako adjong perspective kay mo stand jud ko nga kana ka decision nya ganahan mo sa student kay lahang kanang ilahang kana mas nilang gusto na masunod e dili mo puanahan na kanang kung mo si stand sa council mao jud na siya ang i-uphold Oh. kay kuan man siya kay lain sa kaayo kanang council mo nag-make mo decision as one imuha nang baliwala kon para lang sa kanang kuan sa mga students. So dili kay siya ano no so maldita jud ang tanong nako kay kana sa mga attendance lang kay kami man sa mga event din na may attendance ako say kuan mo ko na kagani ako mo chair ana ba so kanang mga students kay bisag wala sila kuan wala like kana before mo mahawa sige kunin sa mga before the attendance di man sila mamunit wala attendance kana wala lagi mo oh yes. So, what challenges have you faced as a leader and how did you handle them? You know what? As a leader, in kuan kay wala mang let's focus lang sa school no. Oh yes, nasa is challenge ang pag-SK secretary kay like sige focus ta sa barangay first. Sa SK secretary na pag-SK secretary na ko ang ako ang challenge yun nga ma-face no kay mga wagtang jud ang mga files jud bisag asa lang jud na maabot kay I have 3 accounts man gud may kuan may CNU email may kanang my personal email and also the SK email kana sila to utilize na nako sila pag use og kana magbuhat og minutes ba so mawagtang gud siya ang mga minutes gud niya hibong na lang ko so kanang mangutana ko sa ila ha kanang kung makaibaw na ko sa topic once may bawa na ko topic oh yes mo ni kan mabuhatan na din na siya minutes tayo yeah dili sa SSC ang challenge jud nga kuan kay ang time management jud kay student biya ka first you are a student nga kana day naa pa kay extracurricular activity yeah escape ako nga day na I'm working as kuan man Zumba instructor also so mo na siya time management nga kanang also kanang ang mga students and kanang challenge sa kayo ang mga student kay kanang usahay kay makaingon lang tag ungrateful kaayo sila kay kanang na atong buhaton tanan niya kanang like dili nila makita ang effort behind that niya masigi sila reklamo so ang imuha na jud buhaton ana no kay murag imo na lang i-control imong self ikaw na lang mag-adjust yeah so I think mo rin guro akong struggle dito sa SSC yeah. So, how important is respect and inclusion in your role as a leader? You know what? It is very important jud because the first rule jud no kay kuan jud siya respect begets respect no. So kanang kung naa kay respect sa imong constituents then therefore kanang mo respect sad sila nimo. So kanang respect kay naman jud magsugod man jud na sa respect tanan. So kanang the rest ana mo kuan na siya mo follow na like ang consideration ang mga ang pagtanaw sa tao sa imuha nga na siya because if you are a respectful leader kay makita masunod jud ka nila kanang dili ka nila mabugal-bugal na yes. So, the last question is what message would you like to share with the society about acceptance and understanding? You know what, guys? Being an LGBTQIA member is not a hindrance to a leadership position because me myself I think 4 jobs in the society, being a son, being a daughter di ay, being a Zumba instructor, being a student leader, and being a politician. So mahog man siya politician. Being a politician, and I think in that way I can motivate you all that being a member of this spectrum is not that yeah najud na ang acceptance at makahar maka sa acceptance because ang people or Filipino di I rather Filipino kay najud diya siya mga close-minded people no so makuan jud na nato sila nga kanang makuan jud na nato nga murag ma-discourage nito pero laban lang because
there's a lot of there's a lot of possibilities nga kung sa mabuhat mo because I believe all LGBTQIA members are so talented, no? Yes. Yeah, so I think that is my message for you all. So laban lang. Thank Yeah. you. Okay. Thank you very much.